Maayong hapon mga kahigalaan, mga kaigsuonan o ako mga pinalanggang mga viewer. Karong adlaw, Lunes, Pitsa 5 sa January 2026. Og pasalamat gihapon ta sa Ginoo nga ang iyang bugana nga kaluoy o gugma kanato nga kitagaan gyapon niya sa maayong panlawas o sa mayong panahon nga makapadayon kita sa atong lektura bahin aning tinuod nga light sa plano sa kaluwasan nga maong Bible. Mga kahigalaan sa pagkatinuod, kini ang Biblia gitawag ni siya nga plan of salvation. Dili ni siya comics, dili ni siya game changer, dili pud ni siya for pleasure of direction of the world. Kining Biblia gitawag ni siya spiritual aspect, direction of our lives. Mao ni ang Biblia. Ang Biblia is a holy book. Og ang Biblia special sa tanan nga mga pulong nga naa sa mga book bound. Og kining Biblia ang gisuguran ani dili utok sa tawo. Dili sa concept sa tawo. Dili sa idea sa tawo. Dili pud ni siya sa perception sa usa ka tawo nga human being nga fleshly created being. Dili ang Biblia nag himugso ni siya nga gikan sa taas nga creator nga nagbuhat sa tao. Mao ning tinuod mga kaigsonan, kung magbasa ta sa Biblia og maghisgot ta sa atong spiritual aspect of life og maghisgot ta sa atong direksyon sa Ginoo og maghisgot ta sa atong kaluwasan o gusto ta nga malangit, ato basahon ang Biblia nga espesyal nga basahon, dili sama sa basahon nga iya sa kalibutanon nga gibuhat lang sa tao o sa idea sa tao o sa mga wisdom sa tao. Ang wisdom sa Biblia iya sa Ginoo. Munang Biblia gaingon, my wisdom is not your wisdom. So ang Biblia, holy thing, belongs to God. This is a secret thing, belongs to God. This is a hidden thing, belongs to God. Mao ni siya ang Biblia. Hidden thing, secret thing, and holy thing. Dili ni siya basta-basta nga ato lang gara-garaan nga ilabay-labay lang kung asa di tabasahon o murag ang ato pagtan-aw sa Biblia para lang siya comics or novel, nobela. Dili ni siya mao ang punto sa Biblia. Kung ato basahon ang Biblia, that means we are spiritually nourished in our perception and instinct. We are in a big respect with the Lord. And we are with our concept of fair. Kanang nahadlok. Fair. Fair means what? Obedience to the law. Because kung nahadlok ka sa Ginoo, ang Ginoo nag-ingon, keep the law. So, fair means obedience of the law. So, mao ni siya ang Biblia, mga kaigsonan. Ako, magbasa ko sa Biblia, magkurog ko sa akong kaugalingon. Makonsensya ko nga basta-bastahon ko lang basa ang Biblia. Ang Biblia, balaan kay pulong kini sa Creator o kining pulong na himong unod. Mao ning gitawag ni Paul nga mystery of Christ and mystery of the fellowship of Christ nga gusto sa Ginoo makita ta siya og mahibalo ta
nga mauni ang iyang karakter. Ang Bible nga sentro sa teaching sa balaod. So ang balaod mauni ang karakter nga nagakumpos sa tibuok nga pulong sa Bible. Ang tibuok nga learning poem sa Bible centered to the virtues and principles, many principles, and deep virtues of the law. Muna sa ang punto sa Biblia. So ang Biblia kay gusto man ta maluwas, mao ni siya ang plano sa kaluwasan para ta maluwas. Mga kaigsuonan, sa giingon ko na sa inyo, magpakatotoo gyud ta. Kay ang plano sa kaluwasan, dili ni siya dawat limpyo. Nga pag-abot sa Ginoo, nagtuo ka na nga si Jesus manluluwas, si Jesus Diyos, si Jesus grasya, sumala sa inyong nahibawan nga maula na ang inyong punto sa meaning grasya, si Jesus grasya, dili na siya mao, dili na siya lalom, dili na siya deep things of God. Dili na sa study about true correct interpretation in a very wide and deep and high interpretation. Dili na siya mao nga mag-ingon ka lang nga nagtuo naman ko nga si Ginoong Hesus grasya, si Ginoong Hesus Dios, si Ginoong Hesus manluluwas, si Ginoong Hesus Savior. Dili na siya garantiya nga mao na ang imong gitawag nila nga pananampalataya. Kay ang pagtuo gi-interpret sa mga Kristiyano nga sakop sa teaching ni Satanas. Kay ang tanang Kristiyano under the umbrella of the devil, kanang Christian nga pulong nga wala nakasabot sa plano sa kaluwasan light. Ang tinuod niya nga Christian, followers of Christ, center to the learning poems of the Bible known as obedience to the law. Because the Bible is controlled by the learning poems all about the principles and virtues of the law. Morning Bible. So ang Bible, kung imo intindihon, dili ni sa pananampalataya. Ang Bible, pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Obedience to the law. Romans 1:5 and Acts 6:7. Diya nimo makita ang real nga pag-define what is faith or pagtuo. Nya sa mga Christian nga mga counterfeit ni Satanas, ang tinuod nga Christian, Church of God and people of God who understood and oriented of the light of the plan of salvation all about from Genesis 3:15 down to present time. Mao na siyang tinuod nga Christian, God's follower o God's people or people of God or church of God. Church means people. Mao na isang punto sa Biblia, dili kay pananampalataya. Ang Biblia wala gisgot og pananampalataya. Yan na sa tao yang nga interpretation sa ilang unod-non nga direksyon. That is only a interpretation of the human flesh injected by the devil in a fleshly direction because of the flesh, the lust of the flesh in their heart. Gihimo-himoan nila og para sa ila, insakto na sa ila, gihimo-himoan nila interpretation nga worldly ang direksyon. Kay kunohay ang punto sa pananampalataya sa Christian nga sakop ni Satanas nga kunohay ang ilang pagka devoted. Devoted kuno sila nga nag-ilagid sila sa Ginoo. Diyos nun ang ilang kinabuhi. O gasimba sila kada adlaw. O gahatag sila og maayong tabang pud kuno sa ilang isig katao kay Christian sila. Dili na ginadawat sa langit. Wala na nakita diri sa Biblia. Ang ingon niya sa Biblia, ang pagtuo, tun-an mo ang true and correct interpretation of the light of salvation, especially in the write-up of Paul, kay mao na siyang last nga proposition or favor nga gibilin sa Ginoo sa kay Paul nga iwali sa mga Gentiles. Kay ang mga Israel nag-great pretender naman nga
nahimong law of works. Pero ang correct, law of faith. Faith means obedience. And law of works is great pretender pretending themselves. But their heart, their concept is not real. What is the light of the plan of salvation? They are ignorance. Ingon ni Paul, they are persons of no importance because they knew nothing about the light of the real light of the plan of salvation. Munang mga eskriba o parisiyo, gitawag na ni Paul nga law of works. Kasabot ka mo law of works, balaod lang sa pagpangabudlay nga kuno, gabantay balaod, pero great pretenders lang. Wala sila kasabot, unsag yun ang prinsipyo o virtue sa balaod. Who is the law and the personality of the law? They do not know. Kanang mga eskriba o parisiyo, sama sa panahon nga naa siya, panahon ni Jesus, ang mga Sanhedrin, ang mga Diyos nga may organisasyon po sila nga, gahimo po sila sa ilang balaod, sa ilang church o sa ilang pundok. Muna ingon ni Jesus sa panahon nga didto sa atubang ni Cesar og ni Poncio Pilato, giturisok sa mga Hudiyo nga maong mga great pretenders or iskriba og parisiyo. Giturisok siya sa mga Hudiyo nga kuno si Jesus gapaaron ingnon nga Dios pero wala gahatag sa ilang halad. Kay wala man nakita dira nga si Jesus may record nga naghatag halad. So ilagi padunggan-dunggan si Jesus sa balaod sa ilang Sanhedrin nga gitawag nila nga pundok o ilapod nga grupo nga relihiyoso. Karon giterminology na sa present sa modern life o modern environment, gitawag na sa tanan nga mga sakop ni Satanas nga mga oriented ni Satanas, gitawag nila nga religion. Sa una, pundok lang na sa mga reliyoso, sa mga Sanhedrin, nga mga eskriba o parisiyo. Muna siyang pundok sa una, gitawag na sa nga Sanhedrin laws. Muna si Paul, member sa Sanhedrin, kay lawyer na si Paul. So ang Sanhedrin nga group sa una nga religious group, karon nga panahon, nahimo na siya nga moderno. Gitawag na siya nga religion. Kita mo na ka, wise ang yawa. Ang yawa, genius. Like Paul, genius pud si Satanas, mohimo pud siya og religion. Nya si Paul gina-expound ni Paul maayo ang law of faith. Balaod sa pagkamatinumanon. Si Satanas naghimo pud siya nga law of works. Munang gitawag na diri ni Paul law of works. Is wrong, but law of faith is true direction. Law of work is satanic direction. Law of faith is correct direction. Munang gidiscuss na ni Paul diri sa chapter 3 of Romans. Basahan nyo. Chapter 3 of Romans. I think from verse 26 to 30. Makita nyo dira ang ginadiscuss ni Paul about sa law of works. Ingon ni Paul, law of works is not correct because that is the practice of the devil injected to the scribes and the Pharisees and the Sanhedrin group. But ingon ni Paul, the true is law of faith. Basahon ta, tanawon ta ang Romans, aron maklaro sa inyong igdulongog. Romans chapter 3, I think. Chapter 3. Okay? Chapter 3, verse 27. Mga kahigalaan, mga viewers nako o mga hearers nako nga naay Bible nga King James Version, abrihin ninyo Romans chapter 3, verse 27. Aron maintindihan nyo ang akong ginasulti. Kaya ang tanan ko nga ginasulti, diri ko na tanan nabasa sa Biblia og ako gina-interpret through and correct interpretation para nga matagaan kamo og light of the plan of salvation for the last time. Because we are now in the very what? In the very last period of time
closer and closer to the end of time. Niya na ta karon sa katapusan nga bigke nga panahon. So, last na ni nga reminding sa inyo kining akong wali. Kay wala man mo naka-under sa theology course nga ang gatudlo Doctor of Divinity and Doctor of Theology, wala man mo ana kay dili man theologian inyong kurso. So ako ni last ko ni nga panawagan sa tibuok kalibutan. Kay ang tanan nga mga pastor, minister ni Satanas, wala gid sila knowledge about this. In all form of religion throughout the whole world, they knew nothing. And they are ignorance of the light of the plan of salvation because nobody taught them like in the correct instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Wala na sila kasabot sa real Doctor of Divinity and Doctor of Theology and true Doctor in spiritual direction. Wala na sila. Bisan asa, Catholic, Iglesia ni Cristo, Assembly of God, Baptist, Mormons, all religions all throughout the world, about 50,000 plus religions, they do not know that kind of teaching because they have no instructor in their study known as the true, correct instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology in a true teaching of such Doctor of Divinity and Theology in a true and correct interpretation, spiritually labeled, in a form of spiritual level, pointing to the higher form, connected to heaven. Mao na sang tinuod nga pagsabot sa Biblia nga kinanglan ka makaintindi theologically under the Doctor of Divinity and Doctor of Theology, which is correct doctor how to interpret the true and correct interpretation of the light of the plan of salvation. Mga kaigsunan, gidoktora na nila nga kurso. They get it or they got it in the term doctoral wisdom of the light of the plan of salvation. Ang gidoktora ni Dr. Tumanday about how to interpret true, correct interpretation of the Word of God known as the plan of salvation, especially the last light given to Paul, which is known as revelation of the true explanation, true interpretation, true light of the plan of salvation. Morning right up ni Paul. So, gidoktoran gini ni Dr. Tumanday being a true theologian under sa doctoral teaching of Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Ang ilagiin gistudyan o gisintiran sa ilang study o ang ilagi kutkot nga study sa Biblia nga maong plano sa kaluwasan, ang light sa plano sa kaluwasan nga naa sa right up ni Paul, kay si Paul ang gitagaan sa Ginoo for the last time nga interpret og iwali ang tinuod nga teaching sa light sa plano sa kaluwasan, true and correct interpretation sa pulong sa plano sa kaluwasan nga saysay ni Paul sa iyang 14 ka libro, kay mao na ang light ang gihatag sa Ginoo sa iya. Muna mga kaigsuonan, ayaw gyud mo pakaaron ingnon sama sa eskriba ug pariseo kay naa na kamo sa pundok sa religion. No. Religion is the number one counterfeit of the devil. Religion is outstanding program and services of the devil, established by the devil, authored by the devil, known as religion. Sa wala pa si Jesus nagsaka sa langit, before sa gilansang, gitawag na sa nga Sanhedrin religious group. Teaching sa mga eskriba o pariseo nga gitawag nila nga Sanhedrin. Kanang Sanhedrin, organisasyon na nila nga religious group sa unang panahon nga si Jesus na tawo. O ang ilang pagtuo, gitawag siya nga law of works, meaning great pretenders under the direction of the devil. That's why si Jesus gitintal pud sa ni Satanas nga gusto niya
ipaapil si Jesus sa teaching sa Sanhedrin. Munang nag-ingon si Satanas kay Jesus, kung muto ka lang nako og mag-uban na tang duha, ihatag ko ning tanan nga makita nimo sa tibuok nga kalibutan kay ako na. I am the owner of the whole riches of the whole world that you can see all over as far as your eyes can see is concerned. So, ang tanan nga makita mo nga riches unsa nang riches? Kabtangan, mga tanan nga mga properties nga kalibutanon nga imo makita sa tibuok kalibutan. Tanan nga gahom sa mga katawhan nga mga dato nga naa sa tibuok kalibutan o ang tanan nga precious thing nga naa sa kalibutan makita mo, ako na ingon ni Satanas, sunda lang ko kay ihatag ko na nimo. Muna siya ang teaching nga iya sa Sanhedrin nga mauna ang gina-kumkum sa mga member sa Sanhedrin nga dira si Paul kanang panahona. Member na siya sa Sanhedrin nga gitawag nila religious group sa panahon ni Jesus. Wala pa na ang gitawag nga religion. Pag abot sa atong panahon na modernize ang ngalan, gitawag na nga religion because si Satanas maro, si Satanas bright, si Satanas genius. Ganunot pud siya sa lakaw sa panahon nga moderno na, nga may mga terminology na nga nindot paminahon. Munang gitawag religion sa concept ni Satanas. Karon ang mga religion 50,000 all over the whole world. 50,000 plus religion authored by the devil, program and services of the devil. And that is the most outstanding program of the devil because known as religion, because of religion. So ayaw gid ka mo mga kaigsunan, ayaw gid mo padisave. Magpakatotoo na mo nga ang Bible wala religion dire, wala. Iyan na ni Satanas. Ang Bible gaingon lang, basaha ang Biblia, i-defy ang iyang true and correct interpretation o ikinabuhi o i-share sa uban. Mao nang ingon ni Paul, iwali ang mayong balita. Ingon ani nga paagi, dili maghimo sa religion o ang ilang mga pastor magtongtong dito sa ilang pulpito og nadala ang ilang topiko kuno may naa sila'y topic nga ilak concept sa ilang power of the brain, concept nga injection ni Satanas, concept nga wala nag-interpret sa Biblia. Kay di man sila kasabot mag-interpret sa right up ni Paul, naghimo-himo sila silang kaugalingon nga interpretation nga perting mabawa. Nga wala sa light sa plano sa kaluwasan. Just this day, naka-receive na dungog na pug ko sa wali ni Edwin Gulpan. Kanang gitawag dira nga unsa nang iyang program? Advent Media Network. Nanapod say topic nga ang topic niya ang kaliwat ni Jacob nga gitawag Israel. Mao nang iyang saysay sa iyang teaching. Advent Media Network. Si Edwin Gulpan, pastor na sa Seventh-day Adventist. Dako na sang posisyon sa ilang institusyon. Gitawag na nila nga General Conference o Division Office. Muna siya mga tag-as nga higher ranking of their ministers or preachers. So si Edwin Gulpan na nagtrabaho sa mga highest ang sa ilang level, sa ilang mga ranggo, sa ilang mga minister. Daghan kaya na ilang minister. Well paid gina sila according to their income. May mga privilege pa na sila sa ilang mga housing allowance, educational allowance, car allowance, and with a very appropriate salary. From General Conference down to Division, Mission, and another office. Because ang conference under na sa isa ka opisina. SPOM, gitawag nila SPOM.
SPOM, South Philippine Union Mission. Gitawag na nila nga Mission Conference. Mga dagko ng ilang mga building sa ilang institusyon, dira ga cover ang sitting sa ilang program and services according to the structure of their institution. So karon si Satanas ang scribes and Pharisees sa una nga gitawag Sanhedrin sa ilang religious group, karon gihimo na nila nga institution in the religious group known as religion. Kining panahuna sa atong present setup. So sa tanan nga religion, mao-maura ng ilang mga system, ang uban dili kaayo systematize or systematic. Daspar ang SDA may systematize, gisystematic nila. Ang uban church lang, dayon may minister. Dayon may mga higher ranking lang gitawag nila murag high minister nila. Sa ato pa, kung sa Katoliko pa, gitawag nila nga Pope. Sa uban nga mga Protestant group. Sama sa mga Assembly of God, Baptist, naala na sila ranking pod nga murag equivalent sa ilang Pope, sunod sa ilang mga second minister, third minister, fourth minister. According to their ang-ang. Pero sa SDA, systematize. From President of General Conference, Secretary sa Division, mga Secretary sa SPOM. Unsa nang SPOM? South Philippine Union Mission. Okay? Secretary sa Division, Union, and then Secretary sa Conference. Og may mga President pod. President sa conference, president sa ilang union, president sa ilang division, president sa ilang general conference. Mao na sila ka systematize. Ang yawa pertigig ka master. Dayon gipabantayan gid sa yawa ang Sabado sa mga SDA. Pero sa ako nahibaw-an kay naa may mga SDA nga ako na kontak nga mga member sa laing-lain nila nga mga churches sa ilang gitawag nga conference. So naa sila'y pundok-pundok nga gitawag nila church or people. So churches. Kanang mga pundok-pundok dili pod united sa ila. May naay pundok nga dili magtuo anang balaod nga dili makaluwas. Naay pundok sa mga Adventist nga dili gid sila magtuo anang teaching karon sa from general conference down to the division, down to their union and conference na pod. Kanang gitawag nila nga mission. Gikan sa conference, paingon sa ilang mission, mao na nang ilang teaching. The law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. The law cannot be saved because the law has no arm. The law cannot be saved because the law is no more. The law is already end. Mao na ilang teaching. Because of grace nga si Jesus. Because they are ignorance of the light of the plan of salvation. They knew nothing. Muna ingon ni Paul. And they belong to a persons of no importance. Because they put barrier of separation between the law, grace, gift, words, and Christ. Because of their being ignorance, and knew nothing about the light of the plan of salvation. Because of the injection of Satan's concept in their mind. Their mind was changed by Satan, brainwashed by Satan, and their mind became satanic direction. That's why they changed the truth into lie, and they proclaim that God is fake. They don't believe God anymore because the law is God Himself. And they said, the law is nothing anymore. And the law is just only good for what is right and what is wrong. Because of that point, the law is no more. Munang ilang interpretation sa ilang concept ni Satanas. Ang balaod kay wala na naipulos, kay nag-abot naman ang grasya. So, wala na ng balaod.
Kay the end na human na tapos na. Murag sinihan. Gimo nilang sinihan ang Ginoo. Gimo nilang comics ang Ginoo kay may wakas. Because of their concept of satanic direction. Proverbs 29:12. The Bible says, because their leaders are satanic. Tanang nga religion, ila leaders satanic. Why? Because they are ignorance of the light of the plan of salvation. So the Bible says, because of their leaders are accepting lying of the devil, accepting teaching of being a lie teaching, then all their followers are wicked. Wicked means Satan followers. Wicked means satanic followers. Basahan nyo ang Proverbs 29:12. I-interpret yung lalom. Do it in a deep interpretation and wide interpretation and high interpretation in form of spiritual level. Connected to heaven. Maintindihan din ninyo nga ang tanan nga religion purma gyud sa utok ni Satanas nga tuktay. Gitawag na sa mga vloggers nga utok tae, tuktay. Kay ang ilang pagsabot sa Biblia gitawag na nila nga game changer. Kita nyo na ka demonyo ang Ginoo mismo gidula-dulaan lang nila. Ang Bible dili ni siya basta-basta nga imo lang dula-dulaan. Ang Bible, this is a holy word from God because the word of God became flesh in the person of Jesus in order to let the people accept the light of the plan of salvation and accept the holy thing from above, which is the Bible or the word of God. And the word become flesh and dwelt among us in person of Jesus, and that is the mystery of the plan of salvation according to the light expounded and edified by Paul. Munang mga wala buot nga mga magwawali sa tibuok kalibutan, wala gina sila kasabot kay wala man sila kaagi sa tinuod nga instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology in a proper instructor, the true Doctor of Divinity and Theology. Ang ila doktor sa Divinity and Theology, lalo na sa, I think sa religion sa Catholic, na sila'y doctoral pod nga Doctor daw of Divinity and Theology. Pero ang ilang teaching, incline sa direksyon ni Satanas. Kaya ang kalabanan nga ilaya gina-studyhan, mga direksyon nga unod nun. Ang ila lang nga mga practices. Ang ilang practices nga unod nun, mao ilang gidoktoran, aron ingnon nga bright sila, nga Diyos nun po sila, kay maayo sila mag-counsel sa ilang practices. Ilang kauglingon nga mga worldly concept and practices. Muna yung ilang gitunan sa ilang doctoral. Not in the Bible. They don't know what is Paul's write-up. Kaya mga Katolik, priest, Catholic, known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology according to them. Kaya gipa-eskwela po na nilang ilang mga priest, doctoral daw. Pero ang ilang gi-practice, ang teaching sa direction of devilish teaching. Because from the lust of the flesh in their heart, maong ilang gitunan because of their practices. Their teaching of their own practices in a worldly direction and under the lust of the flesh in their heart. In a fleshly manner. Munang ila gitunan. Gitunan lang nila, dili ang Bible. Kay dili sila kasabot what is faith, what is law, what is grace, what is gift, what is word, what is covenant, what is sanctuary, what is Genesis 3:15, what is the flow of workmanship of the Lord.
They do not know that terminologies. They cannot explain that, and they do not know that. They could not utter that because they do not know that. Di gina nila ma-mention, di gina nila masaysay, di nila ma-appeal na sa ilang wali, kay wala gid sila inuhaw what is those terminologies all about. Ipa-explain daw sa ilang workmanship of the Lord. They do not know that. Ipa-explain daw sa ilang manifold wisdom of God. They do not know that. All these terminologies that I have uttered to you, I learned that from the teaching of the true Doctor of Divinity and Doctor of Theology. And all those terminologies there in the write-up of Paul. You read the whole chapter 3 of Episode. Makita nyo na tanan ang akong ipangsulti. Is there and read all the teaching of Moses. The whole book of Exodus. Because Moses, Jesus, Paul, and the prophet, and all the apostles, all their learning points and all their power points and all their direction in their teaching, true and correct interpretation, centered to the law preached by Moses. Because the virtue and the principles of the law, all of those things are the character of God. And God, His personality, His full being, because His character is the principles and the virtues of the Ten Commandments, the whole being of God and His personality is the Ten Commandments in person of God. Kanang Ten Commandments, karakter na sa Ginoo. Ang personality ana o ang iyang full being in person mao nang Ginoo nga naa nag-rely sa iyang karakter nga gitawag Ten Commandments. Ang Ten Commandments mao na siya ang dominion sa langit. Nga ang dominion sa langit nagtandog sa earth kay may naay created being nga maong human being. Kay kanang dominion sa langit nga maong Ten Commandments ang principle og virtue sa ana mo nang gina-follow sa mga angels. Because the Ten Commandments has justice, has peace, has what? Order and everything. As far as the light of the plan of salvation is concerned, to domain the good governance in heaven is there in the law. Pagkabogo aning mga walay buot nga mga magwawalis tibo kalibutan, lalo nang gitawag religion. From the Seventh-day Adventist down to the last religion of 50,000 plus religion, they are all ignorance of the light of the plan of salvation because the devil counterfeit their mind and the devil injected into their mind the lying teaching of the devil because the devil is their father, the liar. And that is the interpretation, how to interpret the whole religion throughout the whole world. Their direction are direction of perdition. You know what is perdition? Ingon ni Paul, they are all in perdition direction because perdition, they are losing their soul into the lake of fire. Mao nang mga perditions group. And there were so many already religions under the wings of the devil, under the umbrella of the devil, under the program and the services of the devil, and those things are all propaganda of the devil. So let us read here in Romans 3:27. All of you, follow me. Romans 3:27, verse 27. Ingon ni Paul, whereas boasting din, asa ang pagpasikat diha, boasting themselves. Tanan nga mga pastor, tanan nga mga leader sa religion, mga president, mga minister, mga revivalist, mga elders, mga workers of all religions throughout the whole world, 50,000 of religion throughout the whole world. Ingon ni Paul, where is boasting din? Nagpabugal, nagpaburet, nagpasikat sa ilang religion, o nagpadako sa ilang kaugalingon, nagpadako sa ilang bugal, nagpadako sa ilang interpretation, nga interpretation ni Satanas. Mao na ingon ni Paul sa 27, where is boasting din? Asa nang inyong gipabugal nga satanic nga direksyon? Padayon ta.
Ingon ni Paul, where is boasting then? It is excluded by what law? Klaro si Paul. Kanang inyong ginapasikat sa inyong kagalingon tungod sa inyong doktrina sa inyong religion because of your fundamental doctrine, because of your teaching of man, because of your philosophy of man, because of your teaching of man. Ingon ni Paul dito sa Romans 13:13. Let us be honest, not in what? Rioting, drunkenness, chambering, and wantonness. Mao nang mga religion nga ginaingon ni Paul diri sa 3:27 of Episo. Ingon niya, what is boasting then? Gapabugal sila sa ilang teaching of man, doctrine of man, fundamental doctrine of man, philosophy of man. Og nagdinibatihay kay conflict, kay dili kasabot what is the light of the plan of salvation, what is the truth pointing to the higher form. Munang nagdinibatihay sila kay gubot kaayo, kay conflict og nagsininahay. Mo na sa ang Romans 13:13. Ingon ni Paul, let us be honest, not in rioting. Nagdinibatihay kay nganuman, conflict kay wala kasabot sa truth. And then drunkenness, giinom nila ang tanan nilang mga fundamental doctrine nga dili mao. Ingon si Paul, chambering, meaning ang chambering no check and balance. No correct, not correct. No check and balance and not correct. Mao nang nahimo silang chambering kay dili man mao. Wantonness, unsa nang meaning sa wantonness? Foul ball, fake, lawless, walay balaod nga tinuod kay dili sila ka-interpret sa personality sa balaod between Christ law and between Christ gift and between Christ covenant and between Christ tabernacle and between Christ the word. They have no interpretation, correct and true interpretation about all those terminologies because of being ignorance and knew nothing about the light of the plan of salvation. So ingaw ni Paul, basahon ta usab, where is boasting din? Asa na inyong ginapasikat sa inyong mga religions? Nothing! Because all those things are injection of the devil and concept of the devil and brainwashing of the devil and power of the brain of the devil. There in your teaching. Ingon ni Paul, where is boasting then? It is excluded by what law? Nanang duha ka law. Ingon ni Paul, excluded by what law? Ingon niya, of works, number 1. Of works. Basa, uban mo sa ako. Of what law? Of works. Nay, ingon ni Paul, dili ka na. Not law of works, but by law of faith. That is the correct interpretation. And all ministers throughout the whole world of such 50,000 religion all throughout the whole world, all their ministers, all their preachers, all their revivalists, all their workers, all their elders, all their presidents in their institution, they are ignorant and know nothing about this teaching of Paul in chapter 3, verse 27. They are nothing and they know this and ignorant and they know they don't know this. They know nothing out of the teaching through correct interpretation out of this verse. Wala sila kasabot ani nga punto ni Paul. Masabtan nyo lang ni kung basahon nyo ang from chapter 1 to chapter 3 of Romans. Maintindihan nyo na ni. Pero ang inyo gibasa lang, isa ka teksto, wa gani ninyo maintindihi, gitaklop nyo ang Biblia, og nagwali-wali diyan kamo sa injection ni Satanas, kay mayo kamo mag-expound sa inyong kaugalingong teaching of man, sa inyong kaugalingong philosophy of man, sa inyong kaugalingon og concept of man, and power of the brain injected by the devil, and fundamental doctrine of the flesh. Unod nun, not spiritual level. Mo nang ingon ni Paul,
Where is boasting din? Asa ang inyong ginapasikat sa inyong religion? Pabilib sa inyong religion? Pa, ba, pa, pataas sa inyong tingkig, sa inyong liog? Pa, dako, siga sa inyong dalunggan? Wali-wali sa inyong doktrina? Sa inyong kaugalingong religion? Nga sikat, nga correct, nga true, going to Satan's direction. Mo nang tinuod, correct na siya, paingon sa direksyon ni Satanas digto sa kalayo. Muna sang tinuod, correct ka mo, pero paingon kay Satanas digto sa kalayo. Dili paingon sa Ginoo. Kay pabilib man kamo nga correct kamo. So ingon ni Paul, where is boasting din? Asa nang inyong gipasikat, gipadako ninyo, gipaburit ninyo, mo nang boasting. Ingon niya, it is excluded by what law? Nay duha ka blaod. As it is excluded by what law? Exclude sa to pa, dili madawat sa unsa nga balaod. Nga dili na siya madawat. O nagiingon ni Paul dire. Of works, meaning law of works. Ikaduha ingon niya, nay dili na mao ang law of works. Ingon niya, but by law of faith. So duha ka balaod. Law of works and law of faith. Ang correct, law of faith because faith means obedience to the law, which is the Ten Commandments, or Jesus, which is the personal of Ten Commandments. Ang law of works, mo sa ginasunod sa mga iskriba o parisyo sa Sanhedrin, nga ang ilang teaching, great pretender. Gatuman-tuman daw sila balaod. May balaod sila nga law of works, pero great pretender, pakitang tao because of the lust of the flesh in their heart in a fleshly manner or fleshly direction. Mao na sang tinuod nga pag saysay aning Biblia nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali nga walay mga buot sa tibuok kalibutan nga mga preacher sa 50,000 workers or preacher of 50,000 plus religions all throughout the whole world, which is ignorance of the light of the plan of salvation. That's why Paul ingon niya, kami lang ang tinuod nga preacher. Nanay, write up si Paul diri. Kauban niya si Timoteos, Bartolome, sila ni Titus. Ingon niya, kamera. Kay kanang mga preacher ni Satanas, mao nang naghimog linugaw sa truth. Mao nang naglubog-lubog. Kung sa tubig pa nga matinaw, gilabugay og naglubog-lubog kaning mga religion nga nahimong bulok ang kamatuoran. Muna ingon sa Biblia, be thou faithful until death. Ang makasabot lang og matinumanon sa balaod until kamatayon. Be thou faithful until death, and I will give thee the crown of life. Maura, unsaon mo pag faithful until death, nga ignorante man ka sa light sa plano sa kaluwasan? Unsa pag faithful nimo? Nya unsa ba ning sulti sa Ginoo? Usbon mo? Ireson mo ning sulti sa Ginoo? Nya magbinakak daw ka nga ang balaod wala na? Ireson mo diri ang sulti sa Ginoo nga you should keep the law. Thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Nya usbon mo na. Usbon mo. 1 Timothy chapter 6 verse 14. Usbon mo na. Ingon ni Paul, thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Interpret daw lalom ang unbreakable and without spot. Interpret na tarong. Ipa-interpret na sa mga pastor nga pastoretoy nga under sa right hand of Satan's ministry. Ang tanang pastor nga naa sa tanang mga religion, they are all under the pastoring of Satan. Right hand of Satan's ministry. Na pa, interpret daw sa ila ang 1 Timothy chapter 6 verse 14. Paul said,
Thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Ipa-interpret daw sa ila. Ang naibawaan na nila sa unbreakable. Sa to pa, padayon nga dagan, wala gigahonong kung sakyanan pa. Ayaw i-break. Padayon dagan. Mura na ilang naintindihan. Without spot, sa to pa, wala gimansa. Mura na ilang naintindihan. Kagagong-gago. Yano kayong utok. Kay gi-injected, gi-injeksyonan na ni Satanas nga dili na makahuna-huna og spiritual level. Mag-ingon gani si Paul nga without spot, ang buot ana pasabot, ayaw ka na magtuo kay Satanas. Ayaw mansahe ang imong utok nga satanic ang porma. Tuohin na ang tanan nga right up ni Paul. Og study ang Bible, deep study, hard study, og tun-i ang direksyon sa true interpretation going to heaven. That's it. Heaven. Government. True and correct interpretation in form of spiritual level pointing to heavenly government. Mao na sang without spot. Dili na sang mansa. Bugo. Mura na mo naintindihan. Mansa. Namansahan ang imong sanina nga puti. So nag-spot na. Mura na mo naintindihan. Utok satanic ba? Kay si Satan gusto ya isimple lang pagsabot o si Satanas magbuhak-hak sa imong likod. Your interpretation is very powerful, is very simple, more than tae, toktay, sobra pa sa utok tae. Simple. Na Satanas is very happy. Gabuhak-hak sa imong luyo. Kalipay Satanas kay ang iyang injection sa imo wala gisipyak. Kaping-kapi mo gid ang satanic nga utok. Mag-ingon gani si Paul without spot, all the light of the plan of salvation, you should know and be oriented all the direction, spiritually level, pointing to heaven. Mao nang punto ni Paul, without spot. Mao na sa gitawag ni Paul nga, true and correct interpretation in a deep direction, in a wide direction, and in a high direction. Interpret ang pulong sa Ginoo. Hard study. Dili kay yano lang teaching ni Satanas. Pag ingon niya without spot and unbreakable, unsa na po ng unbreakable? Namiingon lang dayon ka mga, kanang wala gihunong ba? Murag taga drive sa sakyanan nga walay prino-prino. Walang unbreakable, walay break-break. Mura na ilang nibawaan. Nindot kayo ang contamination ni Satanas, injection ni Satanas, brainwashing ni Satanas. Their brain is already controlled by Satan. Mura na ilang interpretation, unbreakable. Bogong-bogo sa nga tanan. Mag-ingon gani mga viewers nako, mag-ingon gani si Paul nga without spot and unbreakable. Ang buot pasabot ni Paul from Genesis 3:15, from Genesis down to Revelation. Studyan mo ang workmanship of the Lord, the flow of the light of the plan of salvation, and the teaching of dispensation of grace, manifold wisdom of God, mystery of Christ, and righteousness by faith, and faith itself. What is faith all about? Studyan mo na tanan. Muna ingon ni Paul, unbreakable. Kung na oriented mo na tanan nga teaching because of teaching of doctor of divinity and doctor of theology, na interpret mo na true and correct interpretation, na i-divide mo na tanan, gimagnify mo na tanan according sa light pointing to heaven. Mao na sa ingon ni Paul, unbreakable, without spot and unbreakable until Christ come. Munang mga bogo nga mga preacher sa tibuok kalibutan because of 50,000 religion counterfeit by the devil, wa naging pag-asa ang katawhan. Mo nang nakita ko nga ang tao kinanglan gid sila i-rescue. Mo na ingon ko sa inyo ang ako dire pagrii ko sa inyo sa akong natun-an sa theology, dili ni siya boasting myself, dili ni siya paborit. Nagiltihan lang ko kay isa ko nga na kasabot aning teaching sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga wala ginako nakita sa tanang religion. Gusto ko emphasize kani maayo sa tibuok kalibutan through Zoom.
through internet. Kay maulang niya ang makaabot sa tibuok kalibutan kung naagyod mga seryoso nga gusto maluwas nga pangita sa tinuod nga light. Mao ni ang tinuod nga light, ang teaching nga naa sa write up ni Paul nga ato i-interpret through and correct interpretation. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga viewers nako, ang ako pagtudlo sa inyo, dili ni siya basta-basta. Wala ko gibayri diri bisan baho nga kwarta, bisan baho sa money, Philippine currency. Wala ko gadawat diri bisan baho. Personal ko ni nga gusto ginako ang tanan tao maluwas because I love people as a theologian like me. A simple theologian because of my instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. So I am a theologian in such kind of course because that is my course. I finished that course for 5 years. The only thing, I'm not used in English communication because I'm not interested to study so far the deep terminology of English. I don't like. I have my own English like Carabao English. My English is very simple. But you know, I'm trying my best to use my simple English because I want also that all those who cannot understand Filipino languages or Filipino language, Visayan language, those who did not study about Philippine language, there are group of people willing to discover the truth of the Bible. What is it all about? What is the real truth of the Bible? So, I trying my best, trying hard to explain this in a very simple English because there are English people who cannot understand my dialect in Filipino language. I want them also to know what is the light of the plan of salvation all about. Even just in a little direction of my explanation, they could learn a little bit and then they will follow up my text, follow up my points, and then they can learn because they are also human being who are listening to me and they have more input in their mind, in their direction. And somehow, their output is to learn hard about the light of the plan of salvation. Mga kaigsunan, wala ko gapaborit diri. O wala po ko'y ginadawat diri bisan baho. Sa kwarta o sa salapi. Ang ako lang diri tuyo nga maka-explain pug ko aron dili ko paninglan sa Ginoo. Kay nakuha ko aning kurso sa guidance sa Ginoo, nahuman ko o gusto pud nako ni iwali. Kay kung ako lang usa magwali-wali sa tibuok kalibutan, I have no money. I have no financial like Billy Graham before when he was still alive. He was known as international preacher or international revivalist. But his revivalist direction, I don't know if God can understand him. Only God knows. Because he also, I heard him many times in his preaching, he said also about the law. Billy Graham also penetrated to the mind of his listener from the word of Billy Graham. He said, don't forget the law and keep the law. Mo nang mga teaching ni Billy Graham. Pero wala iya ma-emphasize ang direksyon sa plano sa kaluwasan centered to the law. Ngano man, Billy Graham is a follower of Sunday Keeper.
And the Bible do not accept Sunday or first day of the week. The Bible very clear expounded the seventh day of the week. Wala ko gaapin sa mga Adventista because I know Adventists are great pretenders except to those who do not accept the teaching of their preacher shouting that the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong because of their being ignorance of the light of the plan of salvation. So naay mga preacher sa mga SDA nga singgit, the law cannot be saved. Naapod mga SDA nga grupo sa mga churches nila nga nawala nagatuo sa ilang pastor nga nagasinggit nga ang balaod di makaluwas. That's why nagpudtak-pudtak na sila karon, naanay mga separation from their brethren, from their followers. They still standing, they stand in their belief about the Ten Commandments, that the Ten Commandments is the right track to heaven. Na ay mga SDA nga nagseparate na sa teaching sa Seventh-day Adventist original. So naana na sila yung mga gitawag na nila karon offshoot daw, offshoot. Ambot kinsay tinuod nga offshoot. Kinibang gapalo gid sa tinuod nga teaching sa Biblia o kanang nagpaaron ingnon nga mga iskriba og parisyo o giturn down nila ang Ginoo mismo. Ilagi belittled o gisinggitan nga dili na makaluwas. Because Christ and the law is one and the same thing. They are one and the same thing. So gisinggitan nila ang balaod nga dili makaluwas. They torn down Jesus. Putting down God. Mo nang ilang gibuhat karon sa mga preacher sa mga high ranking of the Seventh-day Adventist institution. Pero naay mga part sa ilang mga churches, sa mga bukid-bukid nga iglesia, they don't believe that. Because mas maayo pang taga-bukid kay gatuon pa sa plano sa kaluwasan slight. Karon kung makadungog sila sa akong teaching kanang taga-bukid nga may mga cellphone o makadungog sila sa akong view about the law, grace, and covenant through correct interpretation, law, grace, and covenant of the plan of salvation slight, makadungog sila sa ako the more sila nga makaintindi what is the truth behind the light of the plan of salvation from Genesis 3:15 down to the present time. Daghana sila sa bukid nga dili sila magtuo anang teaching nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Because that is very positive and totally teaching of the devil. And all those concepts coming from the mouth of those preachers of the Seventh-day Adventists are already computed by the devil. The devil is also his own computer in his own mind. The devil very wise to compute the mind of that preacher and became the devil's follower in his teaching in a lying way. Mga kaigsunan, ang ako sulti sa inyo, ingon ko, magpakatotoo na kamo. Na ako'y nadunggan nga ang states, ang Amerika karon, murag naa na pud sa YouTube, ang Amerika karon, ila na ibalik sa panggobyerno ni Trump. Under the leadership of Trump, ibalik nila panday, kay gihimo na sa una, wala gi-accept ni Kennedy, President Kennedy. Gibuhat na sa una nga, ang canon law nga iya sa Katolik, ipapanday apel sa Constitution and Bylaws of US sa panahon ni Kennedy. Nya wala na gidawat ni Kennedy kay si Kennedy may prinsipyo. Bisan Katoliko to siya, pero he is a good man. He is a very bright president of United States before President Kennedy. Ingon niya, as far as the Constitution of US Constitution is concerned, says here that state and the church should be separated. So wala ya gidawat ang canon law nga kung nadawat ni Kennedy sa unang panahon, gi-implementar na ang ako isulti sa inyo karon.
Si Donald Trump, the present president today of US, gusto niya ipanday balik ang naa sa canon law nga gina-inject sa Pope or sa Vatican nga kanang naa sa canon law gaingon dira nga Sunday law to be followed all throughout the whole world. Sunday law. Bot pasabot ang tanan nga religion nga wala kasimba sa Domingo, ipasimba na. International law na. So, ang maigo, ana, ang nagasimba sa Sabado, nga tinuod, nga naa sa Biblia. Kaning mga Adventista sa ako ni Bawaan, nagsimba na lang Sabado, nga tinuod yun pagtuon sa plano sa kaluwasan, except kaning counterfeit na ni Satanas nga gasinggit nga ang balaod dili makaluwas. So, ang Sunday law, ipapanday balik ni Donald Trump nga international law nga Sunday law. Munang iyang terminology. Here in the teaching and point of the Bible light, in the teaching of the Bible truth, that prediction of the prophet, concept, prophetic concept or prophetic idea, that Sunday law is the last target of the devil, the ultimate target of the devil, to be injected to the whole world for the last moment closer to the second time of Christ, nga diha maka sakom si Satanas sa tibuok kalibutan. Ang matibay mo lang ang makabarog. Unsa na nga terminology? Matibay lang ang makabarog. Matibay sa matibay ang makabarog. Ang tao sa Ginoo nga real gyud makabarog. Kung ma-proclaim na ang Sunday law, gisulti na nga daan dire sa prophetic idea, mga prophetic concept, nga ang Sunday law, someday, the last ultimate target of the devil, to sakom the whole world through Sunday law. Gimugna na nga daan na dire sa prophecy nga the last sign of the times when the Sunday law shall be established, shall be implemented, then little season after that, second comings will come. Dira na magawas ang gitawag nila nga Jacob's trouble. Pagka-proclaim sa Sunday law, mo na ng Jacob's trouble. Mo na nang ingon dira sa Biblia nga, manggawas na ang mga katawhan sa Ginoo sa mga city. And they went to the mountain. Manggawas na sila. Mo nang gitawag nila nga, journey to the mountain. From the city to the mountain. And then, persecution. So, deep persecution. Very hard. Baga nga persecution. Then, another sign of the times will come. Gubot ang kalibutan because of that Sunday law persecution. Then, ingon sa prophecy, gamay ang panahon. Makalit lang sa dili mabaw-an nga takna o oras. Makalit lang madagoob ang langit from corner to corner, south, east, and west. The whole earth will see the big lightning from corner to corner. And then Christ will come together with the thousands and millions of angels with him to get his people here on earth, those who can stand. Matirang matibay. Mo nang terminology. Matirang matibay lang. Ang tanan nga persecution sa Sunday law, naagyod matirang matibay. Mo nang kwaon sa Ginoo. Mo nang real nga rapture.
Dili ng rapture sa teaching sa mga satanic na pud nga kunuhay may secret rapture. Kalit lang kwaon ka sa simbahan kay wala may makakita i-rapture ka. Kita mo na kagago, ambot lang giunsa na nila pag mao na si Satanas ka wise. Aron ilin lang ang imong utok, patuo-tuohon ka sa mga imagination nga satanic. Mo nang rapture teaching nila. Pero ang tinuod nga rapture, second coming. Christ will get His people going to heaven. Those who died in His name will be resurrected first. And those who can stand matirang matibay, they will be ascended to heaven alive. Like Noah and Enoch. Munang example nga may tao nga madala sa langit buhi, si Noah og Enoch. Og may madala pod sa langit nga patay, sama ni Moses nga namatay pero maluwas, sama ni Abraham maluwas. Mga kaigsunan, lalom ang ato pagtuon nga dili ni nasaysay og nahibaw-an sa mga balo-balo nga mga magwawali sa tibuok kalibutan. They do not know this because they have no proper and correct instructor who taught them about the true light of the plan of salvation, true and correct interpretation. Mao ning gisulti ko sa inyo nga law of works and law of faith. So study this hard. Chapter 3 of Romans, verse 27. But I want you to start the study from verse 1 down to verse 31. Tunin nyo ang chapter 3 of Romans from verse 1 down to 31. Kay 31 tama ni ang Romans chapter 3. Tunin nyo na. Kaya kung matunaan nyo na ang lalom nga interpretation ni Ana sa kalalom-lalom nga pagsabot, muna nang maintindihan nyo ang verse 27, 28, 29 to 30 and 31. Maintindihan nyo na ang kalalom-lalom niya nga teaching. Mao nang nag-ingon diri si Paul sa verse 30. Laktawan ta na lang ang 28, 29. Adto ta sa 30 ingon niya. Saying it is one God. Mao na siyang one God. The law, the grace, the gift, the covenant, the tabernacle, the word, that is one God. Because God means power, excellent power, sovereign power, scepter power. Mao na sa ang power. God means power. Mao na ingon ni Paul dire. Is He the God of the Jews only? Is He not also the God of the Gentiles? Sa 29 Yes, of the Gentiles also. Kaya kininagi, wali ni Paul ang light sa plano sa kaluwasan. Sa 30 ingon niya, saying, it is one God. Isa lang yun ang Diyos. Isa ra. Nga naman, kaya ang Diyos sa mga skriba o parisiyo, si Satanas. Ang Diyos sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, ang balaod nga mao si Ginoong Hesus. Muna ingon diri ni Paul sa 30, saying it is one God. Isa lang ang Diyos. Ayaw i-appeal si Satanas kung gusto ka maluwas. Which shall justify the circumcision by faith. Munang klaro kaayo mga kaigsunan nga wala nintindihi aning mga magwawali nga balo-balo nga magwawali ni Satanas sa tibuok nga mga preacher and workers of all leaders of all 50,000 plus religion throughout the whole world. All of them are satanic and they do not know this. What is chapter 3 verse 30? Ingon niya. Saying it is one God which shall justify the circumcision by faith. Unsa man ang meaning sa circumcision by faith? Mao na sang teaching sa righteousness by faith. Ang iya na teksto, mao to ang Hebrew 8:10. Christ is written in your heart through 10 commandments. Is written in your heart, put in your mind, written in your mind, put in your heart. In Hebrew 10, verse 15 and 16. And Hebrew 8, verse 10. Vice versa.
the 10 commandments written in your heart, and the 10 commandments put in your heart, and the 10 commandments written in your mind, and the 10 commandments put in your mind. Vice versa, the same instruction of Paul in Hebrew 8:10 and Hebrew 10, 15, and 16. Mao na ingon niya sa 30, ingon niya, which shall justify the circumcision by faith, ang one God. Ang tinuod nga God, dili si Satanas. Mao siyang mag-justify sa circumcision by faith. Faith means circumcision of the foreskin of the heart, because faith means obedience of the law which is written in your heart, the 10 commandments. Mao na sang hard and deep and true and correct interpretation. The Bible is always interpretation true, interpretation correct, deep concept of interpretation. Mao na sang Bible. Dili ni sa literal o apply literal. Mao na sa karon ang gi-inject ni Satanas sa tanang pastor sa tibuok kalibutan, gi-literal o gi-apply literal. Mao nang mga pastor sa Seventh-day Adventist nga nagasinggit nga ang balao di makaluwas kay ila nagi-accept ang literal nga teaching ni Satanas. Since then, mga satanic na sila nga nag-deceive sa tibuok kalibutan. Kanang a klase sa concept nga naa sa preacher sa mga SDA church. SDA religion, I mean. Church means people, but sila religion. Mga katauhan sa reliyon nga concept ni Satanas. Okay? Sa 31, ingon niya, padayon ta, ingon niya, shall justify the circumcision by faith. Muna sang righteousness by faith. Muna yung teaching sa righteousness by faith. Lalom nga teaching. And then, ingon niya, continuous, and circumcision through faith. Isagid ni Folka, mas gimasteral giniya nga manifestation. Circumcision, unsa ingon niya? By faith. And circumcision, what? Through faith. Kita mo na si Paul ka, bright, mas genius pa sa kay Satanas. Kay kabalugid siya maghatag og insakto nga conclusion, insakto nga interpretation, insakto nga pagpasabot, insakto nga manifestation. Paul said, the one God, which is the true God, Christ, ingon niya, which shall justify the circumcision by faith, muna sang obedience of the law. Ngang balaod nga nasulat sa imong kasing-kasing, nabutang sa imong utok, nasulat sa imong utok, nabutang sa imong kasing-kasing, munang imong tumanon by faith. Faith means obedience of the law. Romans 1:5. And then he follow up of yung follow up niya, uncircumcision through faith. Correct? Circumcision through faith, meaning circumcision by faith and circumcision through faith. Ang ato, one God. Mu-justify sa ato by faith. Circumcision by faith. Munang naa sa kasing-kasing mong napulo kasugo. Nga imo tumanon, faith means obedience of the 10 commandments there in your heart, written. And circumcision through faith. Pagka matinumanon, dito sa teaching, gikan sa taas, nga mao ang light sa plano sa kaluwasan. Obedience about God when God said, if you love me, keep the commandments. If you want to be saved, this is your lacking, keep the commandments. Matthew 19:17. John 4:10-15. And 1 John what? 1 John 5:3. Ingon niya, this is the love of God, to keep His commandment. Mga kaigsunan, dili ni siya basta-basta ang ato pagtuon. Lalom kaayo ni ang ato pagtuon. Ingon niya sa 31, though we didn't make void the law through faith. Ingon niya, though we didn't make void the law through faith. Nya karon dili ba nato ingnon nga importante gid ang balaod
Kinanglan gid ang balaod. Ang kunon gid nato ang balaod pinaagi sa pagkamatinumanon. Mo ni ang 31. Wala sa nag-igong na. In vain but not void but void. Void gyud. Ato gyud nga dawaton ang balaod pinaagi sa pagkamatinumanon. Ingon niya, though we didn't make void the law through faith. Di ba? Himuon ta gyud ni ang balaod nga tumanunon gyud. Kinanglan gid kita magtuman. Because faith means obedience. And God forbid, ingon niya, yea, we establish the law. Okay? Ang punto di ay diri ni Paul sa sentences niya sa 31, ingon niya, though we didn't make void the law through faith, na nga, question mark man di ay ni, question mark. Wala ko kakita, abi ko period, question mark. Ingon niya, then ato ba nga himuon ang balaod nga walay pulos? Walay pulos. Ingon niya, God forbid. Dili pwede. Make void. Kung bot pa sa bot, null and void. Sa to pa, himuon ba nato ang balaod nga walay dili na kinanglanon, dili na tumanon, morning punto sa iyang pangutana. Do we make void the law through faith? Dili na siya tumanon ang balaod? Question mark man di ini. Ingon niya dayon, God forbid. Ang Ginoo dili magsugot. Ingon niya, ye, we establish the law. Gipadako niya ang balaod. O, gipasabot yun nga ang balaod, Ginoo! Mo nang gipadako yang balaod, kaya ang balaod, God. Usbon ta usab. Though we didn't make void the law through faith, wala na ba'y pulos ang balaod tungod kay diri natas pagtuo? Kay wala man kasabot kung unsa ang pagtuo mo na nga si Paul naghimo sag mga question nga answer nga masinsel sa imong alimpatakan aron maklear ka, mahimo gyud nga magsiga o mag clear ang imong pananaw sa imong concept nga satanic. Muna ingon si Paul nangutana di ay sa question mark man di ay ingon niya, though we didn't make void the law through faith, tungod sa atong pagkamatinumanon, dili na di ay tumanon ang balaod, wala na di ay pulos nga magmatinumanon man gyud ta. Dili na mao ang balaod maong tumanon. Kay ang faith means obedience of the law. So, mo nang misunderstanding aning mga balo-balo nga mamagwawali, gitudloan nila ang ilang mga sakop nga ang pagtuo maluwas na ta kay nagtuo ta sa Ginoo nga Dios, nagtuo ta sa Ginoo nga Misaya, nagtuo ta kay Jesus nga grasya. Kita mo na kagago? Wala sa kasabot unsay meaning sa pagtuo. Abiya nga kay nagtuo nagbilib nga si Jesus grasya, si Jesus Dios, si Jesus manluluwas, si Jesus gift, nagtuo na nga nag-conform nga si Jesus manluluwas, then maluwas na kuno sila, accepted na kuno sila. Dili na maong teaching ni Paul, gago. Ang teaching ni Paul, faith means obedience to grace. Faith means obedience to gift. Faith means obedience to the law. Faith means obedience to the word. And faith means obedience to tabernacle and what? Sanctuary. And faith is obedience to covenant, tabernacle, ang sanctuary.
Ang faith is obedience to the workmanship of the Lord. And faith is obedience to the dispensation of grace. And faith is obedience to the manifold wisdom of God. And faith is obedience to the mystery of Christ. And faith is obedience to the fellowship of Christ's mystery. Munang wala maintindihan ng mga bogo, mga balo-balo nga mga magwali, nga wagi kasabot what is the light of the plan of salvation, deep and hard study. Una mga kaigsunan, ayaw gid mo pagtuo-tuo aning mga religion nga gideceive ang tibuok kalibutan because of Satan's counterfeit. Satan's authored the religion and Satan established the outstanding program and services of Satan's known as religion. Mga kaigsunan, mutuo man mo og dili sa ako gisulti ko na sa inyo ang lalom nga pagtuon sa Biblia. Kung dili ko mo magtuon ako, ang Ginoo wala gapugos bisan kay kinsa. Ang Ginoo stood fast ang iyang mga pulong nga naghatag siya sa ato og freedom of choice. Ang Ginoo dili gatwist sa desisyon sa makasasalang tao nga mga stiff-neck, ang mga hard-headed and stiff-neck followers of Satan. Dili na ginapugos sa Ginoo, dili ya ginatwist. Ang Ginoo naghatag sa ato freedom of choice. Og ang kaluwasan walay limpyo dawat. Ang kaluwasan walay dawat limpyo. Ang kaluwasan may kondisyon. Mao gani nga ang Ginoo naghatag siya og plan of salvation. Kay kon ang Ginoo itwist siya ta o gusto lang niya taluwason anytime, wala na nagpatulo og dugo gikan sa gadhead. Wala na padayon na ning kalibutan nga mapiot nga kinabuhi sa kalibutan. Kalibutan nga puno sa corruption and violence. Kalibutan nga puno sa conflict o kalibutan nga puno sa makasasala nga pagka ngilngig nga mga sala. Sana wala na nigipadayon sa Ginoo kay ang giandam niya eternal life og very peaceful nga kalibutan, new heaven and new earth. Ngano gipa dugay pa na si Ginoo tungod sa requirements sa plano sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan dili law dawat limpyo, imo pangabudlayan aron makita sa Ginoo kung angayan ka padalon sa iya giandam nga new heaven and new earth. Kay kung dili ka angayan, dili ka pitful, dili ka perfect, sukwahe ka dito. Kay ang langit nga giandam niya perfect, peace and order. Mao na sang wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo nag-andam og perfect nga new heaven and new earth. So, gihimo pa niya ang plano sa kaluwasan aron ma-screen ka kay may requirements. Ang kaluwasan dili dawat limpyo. Magpangabudlay ka sa kaluwasan kay aron mahimo kang perfect kay ang iya giandam perfect nga langit. Heaven and earth. Bag-ong langit ug bag-ong yuta nga perfect nga heavenly life, eternal life. So dili ka gi-twist sa Ginoo kay kinanglan ka magsabot sa light sa plano sa kaluwasan aron ma-prepare ka nga perfect aron pag-abot mo dito sa langit dili ka awkward, madawat ka. Mo nang ingon sa Revelation 22:14. Be thou faithful. Faithfulness is your passport to enter into the gate of the city. Tanawon tang Revelation, basahon ta. Revelation 22:14. Basahan nyo. Ubanta. 22 verse 14. Ingon niya dire. Blessed are they that do His commandment. What does it mean? Interpret ang Bible. True and correct interpretation. Do His commandment. What does it mean? There is action. Do, meaning obey His commandment. Ingon niya, blessed are they that obey His commandment. That is the interpretation of do. That they may have right to the tree of life and may enter and through the gate into the city. Privilege of the tree of life. Munang life eternal. Kay ang kahoy nga kaunon mo dito,
tree of life. So wala ka na'y kamatayon kay kinabuhi ng imong ginakaon. Sa paingon niya, may enter in through the gates into the city. So passport mo. Ang ingon niya, blessed are they that do His commandment. Meaning, faithful ka sa pagtuman sa balaod. Kaya kung ginatuman mo ang balaod without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ, then you have the right to enter in into the gate of the city because you do His commandment. Mga bogo nga mga magwali, wala ni sila kasabot. Dili ni nila ma-interpret. Kaya nga naman, ang ilang otok, toktay, otok na tae, tungod, kumot-kumot na ni Satanas ang ilang brain na himo ng power of the brain injected by the devil because of the flesh. So mga kaigsunan, taman lang ta diri. Sa sunod nga simana na ta mag-interpret sa pagpadayon sa chapter 2 of Hebrew. Kay gikan ta alas 3, nag-abot na ta alas 4:32. More than 1 hour ng akong sulti, ang akong ulo gabugat na pod nga dili ko pagpasobra kaayog sulti kay ang 1 hour speaking engagement equivalent to 24-hour labor. Nya naamang ko'y blood pressure, kinanglan ko nga dili ko ma-stress. Kay mangugat ko sa pagsinggit sa pagpasabot sa tinuod nga interpretation aron ta madirik sa gitawag sa Ginoo nga plano sa kaluwasan slide. Ang gusto ko kamo nga mga hearers, mga viewers nako, bisan 2, 3, 5 lang mo, you are symbolize the bar gold in heaven. Mo na nga ang Ginoo nalipay ang Godhead bisan 1, 2 lang nga maminaw aning tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Mga kaigsunan, balik ta next week. Pahulay usa ko kining inyong higala si Val Riteta. Ako nagaampo kaninyo sa akong secret prayer. Gina-appeal ta kamo tanan nga nagapaminaw nako og nagaalinggat sa akong teaching nga kamo pukawon sa Ginoo sa inyong kasing-kasing nga masulat dira ang napulo ka sugo ug pukawon sa Ginoo ang inyong concept nga ang kaluwasan dili dawat limpyo ug pukawon sa Ginoo nga ang inyong wisdom ma-enlighten ug maintindihan ninyo ang right up ni Paul nga mao ang light sa plano sa kaluwasan. Nga kaigsunan, daghang salamat. Balik ta sunod semana. Kining inyong higala si Val Riteta. Bye-bye.